Brad Dodds. Salamat sa presensya mo ngayon, dito na naman kami, mga igan, mga kapatid sa pananampalataya, para sa isa na naman nating aralan, patungkol sa ating mga pinaninindigan at sinasampalatayanan ayon sa mga nakasulat sa Biblia, kasama natin dito ngayon si Brother Dodds Arisgado, para naman makipag-aralan sa atin at para naman mayroon tayong makuhang mga mabubuking aral na maibahagi din naman ni Brother Dodds at siyempre ng inyong lingkod, Ross J. Rod Casona. So bibigyan natin ngayon ng pagkakataon ng ating kapatid na makapag-greet din naman at bumati sa inyo. So Brother Dodds, kayo po. Magandang araw po sa ating mga kaibigan sa Facebook, mga kababayan. Naway ang kapayapaan ng Diyos ay sumaatin sa pagkakataong ito. At sa umagang ito, mga kaibigan, dito po sa United in Christ Fellowship ay mayroon po kaming ginagawang pag-aaral ng mga banal na kasulatan o ng mga salita ng Diyos na nandito sa banal na kasulatan. At ang amin pong ibabahagi sa inyo, mga kaibigan, ay ang pamumuhay Kristiyano. Sapagkat alam niyo po, mga kaibigan, sa panahon natin ngayon ay hindi po lingid sa ating kaalaman na ang mundo natin ngayon, bagamat sinasabi nila tayo ay isang Kristiyano na bansa, pero hindi po katakataka o hindi po lingid sa ating mga kaalaman na ang ating bansa, mga kaibigan, o ang buong mundo ay napuno na ng kasamaan. Makikita natin ang kasamaan sa pamumuhay ng bawat karamihan ng mga tao sa mundo, sa kabila na sila ay nag-aangkin na sila ay Kristiyano, mga kaibigan. At sa panahong ito, mga kaibigan, kung tayo po ay nanonood ng mga balita sa buong mundo at maging dito sa ating bansa, ay nakikita natin kung gaano kasama ang ginagawa ng mga tao sa mundong ito, sa panahong ito, mga kaibigan. At ito po ay hindi po natin maikakaila na kagaya ng kapanahunan ni Lot, Brother Ross, nung siya namuhay doon sa Sodoma at Gomora, na siya ay nahahapis sa pamumuhay na nakikita niyang mahalay na pamumuhay. Yan ay sinasabi sa 2 Pedro 2:7. Ang sabi dito, Brother Ross, at iniligtas ang matuwid na si Lot na lubhang nahahapis sa mahalay na pamumuhay ng mga masasama. Ang isang matuwid na tao, Brother Ross, pagka siya ay namumuhay siya doon sa gitna ng mga tao na may mga pamumuhay na masama, ang naturalmente na kanyang nararamdaman ay nahahapis ang kanyang sarili. Gaya ni Lot, nung siya namuhay doon sa Sodoma at Gomora, nahahapis ang wika sa pagkakita niya ng kasamaan ng pamumuhay doon o mahalay na pamumuhay ng Sodoma at Gomora, mga kaibigan. At ngayon sa panahon natin ay hindi natin maikakaila na para tayong nasa Sodoma at Gomora na mahalay na klase ng pamumuhay. Kaya kagaya ni Lot, mga kaibigan, bilang matuwid na tao, ay ganun din ang ating nararamdaman na ikinahahapis natin ang mga bagay na ito, na ang karamihang mga tao sa ating bansa ay namumuhay ng mahalay na pamumuhay. Nakikita naman natin ngayon kung ating pong iimbestigahan ng mga pangyayari na sobrang sama na, Brother Ross, ng ating lipunan. Andyan, mababalitaan natin, yung lolo, ginahasa yung apo, yung matanda, ginahasa ng apo yung bata, at nakikita natin na kamakailan lang mayroong nambugbog ng pasahero, kapwa pasahero, dahil wala siyang kadate noong February 14, Brother Ross. So, napakaliit na dahilan para gumawa ka ng masama dahil lang sa ikaw ay walang kadate or walang jowa.
ay nambugbog ka na ng kapwa mo pasahero at sinira mo pa yung jeep ng tao na namuhay ng mabuti. So, diyan pa lang makikita na natin na talagang mahalay na ang pamumuhay ngayon at yan ay kinahahapis natin, Brother Ross. Alam niyo po, mga kaibigan, mga kababayan, itong pamumuhay na masama, mga kaibigan, kung atin pong pagbabatayan ang unang tipan, alam niyo po, ang hatol doon sa unang tipan, pagka mayroong isang anak na ang pamumuhay ay masamang pamumuhay, ito po ay pinapatay noon sa panahon nila Moises, mga kaibigan. Ang sabi dito sa Deuteronomio 21:18, ganito po ang ating mababasa. Noon sa panahon ng lumang tipan, pagka isang tao ay mayroong masamang pamumuhay, Brother Ross, yan ay pinapatay. Pinapatay yan sa panahon nila Moises. Kaya tayo, swerte tayo ngayon dahil hindi na tayo sakop doon sa batas nila Moises sa unang tipan, no? Ang sabi dito, kung ang isang lalaki ay nagkasala, sandali lang andito yan sa 18:21, ang sabi dito, at hahawakan nga ng kanyang ama at ng kanyang ina at dadalhin sa mga matanda sa kanyang bayan at sa pintuang bayan ng kanyang puok, at kanilang sasabihin sa mga matanda sa kanyang bayan, itong aming anak ay may matigas na loob at mapanghimagsik na ayaw niyang dinggin ang aming tinig. Siya ay may masamang pamumuhay at manglalasing at babatuhin siya ng mga bato ng lahat ng mga lalaki sa kanyang bayan upang siya ay mamatay. Gayon mo aalisin ang kasamaan sa gitna mo at maririnig ng buong Israel at matatakot. So, Brother Ross, nabasa natin na noon sa panahon ng mga Israelita, napakatindi ng parusa sa kanila. Pagka ikaw ay nakitaan na meron kang masamang pamumuhay, ay dadalhin ka doon sa harap ng mga matanda ng iyong pook sa iyong bayan, and then babatuhin ka, papatayin ka. Pagka meron kang, ikaw ay isang anak na may masamang pamumuhay, Brother Ross. Kaya napakaswerte natin ngayon sapagkat tayo ay nasa bagong tipan na. Hindi na po hukumbitay pagka tayo ay nagkaroon ng masamang pamumuhay, kundi inahayaan, inaaralan upang iwan ang masamang pamumuhay ayon sa pananampalataya. Ang salitang pamumuhay, Brother Ross, ito ay isang reflection ng isang tao, kung anong klaseng tao siya, kumbaga sinag ng kanyang pagkatao, kung ano ang kanyang gawi, o kung ano ang kanyang salita, o kung ano ang kanyang klase ng paggawa, Brother Ross. Kaya masasabi natin na dalawa lang ang uri o klase ng pamumuhay. May pamumuhay na masama at may pamumuhay na mabuti. Kaya, Brother Ross, nakita natin yung isang pamumuhay na masama doon sa panahon ng Israel, pinapatay talaga yan. Pinapatay yan. Pero kung sa atin, Brother Ross, tayo ay nasa panahong Kristiyano na, hindi na po pinapatupad na patayin mo yung mga tao na may masamang pamumuhay, no? At hindi rin maikakailang, Brother Ross, sa pamumuhay natin, hindi rin mawawala yung mga kabalisahan ng ating pamumuhay na yun din ang minsan ang nagiging daan kaya ang isang tao ay sumama dahil sa sobrang balisa nila sa kanilang pamumuhay. Pero salamat din sa ating Panginoong Hesukristo dahil meron siyang aral sa atin sa Ebanghelyo na wag ang wika kayong mga balisa sa inyong pamumuhay. Ang sabi niya dito sa Mateo 6 at 30, Mateo 6:25, kaya nga sinasabi ko sa inyo na huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay, kung ano baga ang inyong kakanin o kung ano ang inyong iinumin, kahit sa inyong katawan, kung ano ang inyong daramtin. Hindi baga mahigit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit.
Masdan ninyo ang mga ibon sa langit, hindi sila nangaghahasik, ni nangagsisigapas, ni nangagtitipon man sa bangan, at sila'y pinapakain ng inyong ama sa kalangitan. Hindi baga lalong higit na ang halaga ninyo kaysa kanila? So dito, Brother Ross, sa ating pamumuhay dito sa mundo, ay hindi natin maikakaila na maraming kabalisahan sa araw-araw. Pero bilang Kristiyano, ang ating i-advise sa ating mga kababayan ay yung sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. Mahalaga tayo kaysa mga maya, mahalaga tayo kaysa mga ibon sa langit. Huwag kayo ang wikang mga balisa sa inyong pamumuhay, sabi ni Kristo. Sige, tuloy, Brother Dodds. Sige. Gusto ko lang ulitin mga kaibigan yung ating topic, no? Ang ating paksa ngayon tungkol sa pamumuhay. At itong pamumuhay mga kaibigan ay ito'y masasabi natin na ito'y refleksyon ng ating pagkatao. Kung anong katangian meron tayo, ito ay aninag or isang sinag ng isang tao kung ano ang kanyang ginagawa, kung ano ang kanyang sinasalita, masamang gawi ba or mabuting gawi. At dito, Brother Ross, masasabi natin na dalawang klase lang ang nakikita nating maaaring ipamuhay ng tao, masamang pamumuhay at mabuting pamumuhay. So, gusto kong ulitin, Brother Ross, yung sinabi ko kanina doon sa Hebreo o sa Deuteronomio 21:18 na noon sa panahon nila Moises ay itong may masamang pamumuhay ay pinapatay ito. Bawal na bawal ito doon sa Israel ayon sa batas ni Moises noon. At ang sabi dito sa Deuteronomio 21:19, at hawakan nga ng kanyang ama at ng kanyang ina at dadalhin sa mga matanda sa kanilang bayan at sa pintuang bayan ng kanyang buok. At kanilang sasabihin sa mga matanda sa kanyang bayan, itong aming anak ay may matigas na loob at mapanghimagsik na ayaw niyang dinggin ang aming tinig. Siya ay may masamang pamumuhay at manglalasing at babatuhin siya ng mga bato ng lahat ng mga lalaki sa kanyang bayan upang siya ay mamatay. Gayon mo aalisin ang kasamaan sa gitna mo at maririnig ng buong Israel at matatakot. So dito, Brother Ross, ay delikado pala ang batas noon. Pagka ang isang tao, mayroong anak siya na matigas ang ulo, loob, tapos manglalasing, Brother Ross. Tapos may masamang pamumuhay, yun pala ay pinapatay talaga noon sa panahon ng Israel. Dadalhin doon sa pook, sa elders ng pook, and then papatayin sa pamamagitan ng pagbabato. So, sa panahon natin ngayon, kung wala na tayo doon sa ilalim ng kautusan na pumapatay, andito tayo sa kautusan ni Kristo, galing sa Diyos, ay hindi na po yan batas sa atin ngayon, Brother Ross. Ang batas sa atin ngayon, pagka mayroong masamang pamumuhay, ay inaaralan ng Ebanghelyo ni Kristo upang mapatay yung gawain ng masamang pamumuhay, hindi mismo yung tao na may masamang pamumuhay. Yung ginagawa niya na masamang pamumuhay, yun yung pinapatay pagdating sa Ebanghelyo. Ngayon, Brother Ross, sa ating paksa ay paano natin maipapakita yung pamumuhay Kristiyano? Kasi wala na nga tayo doon sa panahon ni Moises, andito na tayo sa Kristiyano. Paano natin maipapakita sa Diyos, sa harap ng Diyos, na tayo ay namumuhay Kristiyano or namumuhay tayo ng mabuting pamumuhay? Lalo na, Brother Ross, nabasa din natin kanina, sa ating pamumuhay, meron tayong mga kabalisahan na nararanasan sa ating pamumuhay, at minsan itong mga kabalisahan na ito ay ito yung nag-uudyok sa mga tao para gumawa ng masama, no? Sobrang balisaan nila sa kanilang pamumuhay, kung ano ang kanilang kakanin at kung ano ang kanilang daramtin, kung ano paano
sila makasurvive sa araw-araw. Ganyan ang kabalisahan ngayon sa mundo. Kaya nga, marami tayong naririnig dito sa mga balita na maraming nagpapakamatay, lalo na ngayon sa COVID. No? Dahil sa stress, nasubrahan sila sa stress, mga kaibigan, mga kababayan, sa kanilang pamumuhay. Ang solusyon na kanilang nakita ay magpatiwakala o titilin yung kanilang mga buhay. At yan ay sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo na huwag kayo ang wikang mga balisa sa inyong pamumuhay. Tingnan nyo ang wika, yung mga hayo o mga ibon sa parang, no? Hindi sila nanggagapas, hindi sila nagtatanim, pero pinapakain sila ng kanilang ng Diyos sa kalangitan. At tayo naman, sabi ni Kristo, higit naman kayo sa maya, higit naman kayo sa mga ibon. Bakit kayo mga babalisa? At sino ang sa inyo ang makapagdaragdag ng taon ng iyong mga buhay dahil sa pagkabalisa? No? Bakit ba tayo mababalisa sa ating pamumuhay, Brother Ross? Doon ba sa pagkabalisa natin? Pwede ba nating maragdagan yung buhay natin? Hindi naman eh. Lalo pa nga tayong magkakasakit pagka tayo'y panay ang kabalisahan ng ating iniisip. No? Kaya ang sabi niya dito sa size 27, alin sa inyo ang sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay? Tungkol sa pananamit, bakit kayo nangababalisa? Wariin ninyo ang mga liryo sa parang, kung paano nagsisilaki, hindi na nagpapagal, hindi na nagsusulid man. Gayon may sinasabi ko sa inyo na kahit si Salomon man, sa kanyang buong kaluwalhatian ay hindi makapagayak o nakagayak ng gaya ng isa sa mga ito. Ngunit kung pinararamta ng Diyos ng ganito ang damo sa parang, na ngayon ay buhay at sa kinabukasan ay iginagatong sa kalan, hindi baga lalong-lalo na kayong pararamtan niya o kayong kakaunti ang pananampalataya? Huwag kayong mga balisa na magsasabi, ano ang aming kakanin o ano ang aming iinumin o ano ang aming daramtin, sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hintil. Yamang talastas ng inyong Ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito, yung mga bagay na kailangan natin sa ating pamumuhay, ay pawang idaragdag sa inyo. Kaya't huwag ninyong ikabalisa ang araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili. Sukat na sa kaarawan ng kanyang kasamaan. So dito, Brother Ross, ipinapakita lang ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad na di tayo dapat mabalisa sa ating pamumuhay, Brother Ross. Kasi itong pamumuhay na ito, pagka ito yung pinagtutuunan mo ng pansin kung ano ang iyong kakanin, kung ano ang iyong daramtin, ay sabi ni Kristo, hindi mo naman maragdagan yung buhay mo eh. Sa kakabalisa mo, sa kung ano yung kakanin mo, kung ano yung daramtin mo. Kaya ang payo niya, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at itong lahat ng mga bagay na ito, yung mga kailangan mo sa pamumuhay mo, ay idaragdag na lang ng Diyos yan. Kaya, Brother Ross, ako naranasan ko talaga yung Brother Ross nung ako'y nasa stressful time ng buhay ko, na paano kaya ito? Ano ba yung aking, wala akong bahay noon, wala akong matutuluyan, wala akong permanenteng trabaho, pero ang ginawa ko, sa halip na mabalisa ako, bakit hindi ko na lang ibigay yung kabalisahan ko para sa Diyos? Bakit hindi ko na lang, bahala na ang Diyos diyan? Alam ko naman na kailangan ko yan. Alam naman ng Diyos yan na kailangan natin yan. Kaya sabi ng Diyos, sabi ni Kristo, hanapin muna natin ang kanyang katwiran at ang kanyang kaharian, at ibibigay na lang ng Diyos yan sa iyo, yung mga bagay na kailangan mo. Kaya nga, Brother Ross, ako, sa panahon ngayon, hindi ko may kakaila na
talagang binibigyan ako ng Panginoon sa aking mga pangangailangan. Kung pangangailangan lang, andyan, binibigay talaga ng Diyos araw-araw, pagkain, inumin, at bahay na matutulugan. Awa ng Diyos, binigyan talaga ako ng mga kailangan ko. Hindi naman ako naghahangad ng kayamanan. Ang sa akin lang, mayroon makasurvive lang ako sa araw-araw. No? Yung sweldo ko sa buong isang buwan, aabot doon sa loob ng isang buwang gastusan. Yan, masaya na ako dyan. Kasi yun lang naman ang hinihingi ko, yung magpayaman, din ako na hinihingi yan. Pero kung idaragdag ng Diyos yan, may purpose na yun kung bakit ka binigyan ng Diyos ng ganon. So, yan ang masasabi natin, brother, o sa ating mga kababayan na balisa sa pamumuhay. No, lalo na ngayon sa COVID time, meron tayong COVID na kinakaharap na ang aming trabaho nga, brother Ross, ay nabawasan ng kalahating buwan. Ang pasok namin ay kalahating buwan lang at yung kalahating buwan ay pahinga. Kaya ito naman maganda sa akin dahil nakakapag-live ako halos araw-araw basta maganda lang ang signal. No? Kaya ginagrab ko na rin itong pagkakataon na ito na mag-aralan tayo lagi kasi libre ako. Bukas may pasok na ako, maaaring hindi na tayo makapag-live bukas, medyo may patampat lang na siguro, no? Para pa rin sa ikabubuti. Nakita ko para pa rin sa ikabubuti, hindi naman niya ako pinagkulang. Nagkulang ako sa pagbigay ng suporta sa aking pamamahay, andyan naman yung aking asawa, to the rescue naman yung aking asawa. Siya naman ngayon ang naghahanap buhay. Habang ako ay walang hanap buhay sa loob ng kalahating buwan. Kaya thankful ako sa Panginoong Diyos dahil talagang hindi siya nagpapabaya. So balik tayo, Brother Ross, sa ating paksa, ang pamumuhay Kristiyano, ipinapakita lang natin yung mga kabalisahan sa buhay na ito na hindi tayo dapat makatutok dyan dahil alam ng Diyos yan, kailangan natin yan ang mga bagay na yan. Maniwala lang tayo sa Diyos, bibigay ng Diyos sa atin yan. Brother Ross, dati ang ating pamumuhay, anong klaseng pamumuhay ang isang Kristiyano nung siya ay hindi pa Kristiyano? Sigurado, ako, alam ko, saksi ka dyan, Brother Ross, kung anong klaseng pamumuhay ang isang Kristiyano nung dati, nung hindi pa siya nakakilala kay Kristo. At yan ay, alam natin sa Biblia na ang mga Kristiyano man noong unang panahon ay talagang dati silang mga masasama, no? Pero nung sila ay nagkaroon na ng Kristo, sumampalataya kay Kristo, iniwan nila yon, Brother Ross, yung pamumuhay na yon na masama. Kasi kaya nga sabi ko, swerte tayo dahil hindi tayo sakop sa panahon ni Moises, sa batas ng unang tipan. Kasi kung sakop tayo doon, patay na tayo noon pa, wala na tayo sanang pagkakataon na magbago. Kung ang batas na nakakasakop sa atin ay ang batas ng Israel noon, sa unang tipan, patay na tayo. Baka binato na tayo. Kaya salamat sa Diyos dahil ang batas sa atin ngayon ng Kristiyano ay hindi kagaya noon. At nagkaroon tayo ng pagkakataon na yung dating pagkatao natin ay iniwan natin, Brother Ross. Kagaya nito sa Efeso 4 at 21. Ang sabi dito, kung tunay na siya ay inyong pinakinggan at kayo'y tinuruan sa kanya gaya ng katotohanan na kay Jesus at inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan. Anong klaseng pamumuhay ito? Ang dating pagkatao na sumama ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya. At kayo'y mga bago sa espiritu ng inyong pag-iisip at kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. So Brother Ross, ang isang Kristiyano na bagong nilalang na kay Kristo, kasi ang sabi sa Biblia, 2 Korintos 5:17, kung sino man ay ang kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na at narito sila'y pawang naging bago. Ang sabi dito, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang, ang mga dating bagay, maging yung dating mong pagkatao, dating paraan ng iyong pamumuhay na masama, pamumuhay na mahalay,
pamumuhay na puro kabulastugan ang alam mo sa buhay ay nagsilipas na. Narito sila ay pawang naging mga bago. Alam nyo, Brother Ross, itong talata na ito, naranasan ko rin ito, Brother Ross, sa buhay ko. No, kailangan kasi itong mga nakasulat dito, makikita nating epektibo talaga pagka ito'y naranasan natin. At tayo ay makapagpapatutuo sa mga sinasabi ng Biblia na totoo talaga, kasi dati nung tayo hindi pa Kristiyano, talagang makikita natin kung gaano tayo kasama at gaanong trouble ang nangyari sa buhay natin nung tayo hindi pa Kristiyano. At muntik na rin akong makulong, mamatay dahil sa kasamaan ng aking pamumuhay nung ako'y hindi pa nakakilala sa ating Panginoong Jesucristo. No? Nandoon yung riot, nandoon yung binasagan ako ng buti sa ulo ko, Brother Ross, dahil nasinggiro talaga din ako dati. Saka kumpleto ang bisyo. Babae, sugal, sigarilyo, alak, at mga ano pang kasamaan sa mundo. Talagang in talaga ako noon sa anumang kasamaan sa mundo. At hindi lang basta parang ride lang, kundi talagang lulong. Lulong ako sa mga bagay na yan. Lulong sa bisyo, lulong sa sugal. Kaya parang sinasabi ko nga sa inyo, nawalan ako ng pag-asa. Pero sa awa ng Diyos, yung time na parang nawalan na ako ng pag-asa sa buhay ko, hinango niya ako, pinarinig niya sa akin yung kanyang mga salita, no? At doon medyo unti-unting nagbago ang takbo ng aking kaisipan at nakita ko mayroon pang pag-asa. At nung ganap na naging Kristiyano ako, tinanggap ko na talaga ang Panginoong Jesucristo, lahat yan iniwan ko na. Yung dating paraan ng pamumuhay na ikinabuhay ko noon ay iniwan ko na. Iniwan ko na talaga yun. Kaya ang sabi, kung tunay na siya inyong pinakinggan, si Kristo, iwan mo, inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay nung nakaraan. Nung nakaraan, ang dating pagkatao na sumama ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya. So, iniwan na talaga natin yan. Kaya, ang maipapayo natin sa ating mga kababayan, mga kapwa ko Pilipino, wag kayong masyadong lulong diyan sa mga bisyo na yan. At alam ko, Brother Ross, na maraming kapwa Pilipino natin na gustong magbago na, pero hindi nila magawa-gawa. Hindi nila magawa-gawa. Bakit po? Kasi wala silang Kristo, wala silang Diyos sa buhay. Ang tawag ng laman ay hindi mo kayang gibain yan dahil ikaw ay nasa laman. Ang tawag ng laman, nasa laban ka eh. So kailangan mo ngayon dyan yung tulong ng Diyos. Tulong ng Diyos. Para i-correct mo ang iyong sarili. Hindi mo kayang i-correct ang sarili mo. Ang sabi nga ng Diyos sa Jeremias 9:23, 10:23 ang sabi, O Panginoon, talastas ko na ang lakad ng tao ay hindi para sa kaniyang sarili. Hindi para sa tao ang lumakad, ang magtuwid ng kaniyang mga hakbang. So di kayang ituwid ng tao kung siya lang sa sarili niya yung kanyang hakbang kung wala siyang Diyos. Kailangan mo ng Diyos. Kailangan mo ng Kristo para mawala ka sa iyong dating pamumuhay. Para maiwan mo ang paraan ng pamumuhay mo na masama na yan. Dahil kung wala kang Diyos, di mo kayang ituwid ang iyong mga hakbang. Kung wala kang Kristo, hindi mo kayang sagupain o salungatin ang tawag ng laman. Kung wala kang banal na espiritu na tutulong sa iyong kahinaan, walang kukontra sa tawag ng laman para kontrahin ang kaniyang kahalayan na ipinapagawa
niya sa ating laman. Kaya kailangan talaga natin ang Kristo. Kailangan natin ang Diyos. Kailangan natin ang banal na Espiritu sapagkat ito ang kukontra, ang salita ng Diyos kukontra sa mga masasamang gawi ng laman, brother Ross. Sapagkat, ngunit, sabi dito, sinasabi ko nga sa 5:16 ng Galacia, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo gawin ang mga pita ng laman. Sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu. At ang Espiritu ay laban sa laman. Sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban upang huwag ninyong gawin ang mga bagay na inyong dinggin. So dapat meron kang panlaban sa laman, Brother Ross. At ang panlaban sa laman, yung kalaban ng laman, yung Espiritu. Dahil yun ang tutulong sa mahina mong laman. Nasa 8:26 ng Roma, kung hindi ako nagkakamali. Sabi dito, 8:26, gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan. Sapagkat hindi kayo o hindi tayo marunong manalangin. At nang nararapat, ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisaysay ng pananalita. So, para epektibo o maiwan natin ang ating dating paraan ng masamang pamumuhay sa mundong ito, kailangan mo ng Diyos dahil hindi mo kayang ituwid ang iyong mga hakbang kung walang Diyos. Kailangan mo ng Kristo, kailangan mo ng Espiritu Santo na panlaban sa gawain ng laman, at kailangan mo ng salita ng Diyos na yun ang sandata na panlaban din sa laman, sa gawain ng kasamaan, Brother Ross. Efesos 6:12, ang aming pakikipagbaka ay hindi laban sa dugo at sa laman, kundi may kapangyarihan na laban sa kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng espiritu na siyang salita ng Diyos. So na dapat nandun sa atin yan, yung lahat na yan, para masalungat natin ang agos, ang tawag ng laban, ng laman. Ang salita ng Diyos, tabak ng Espiritu Santo, yun ang panlaban natin sa tawag ng laman, sapagkat ang Espiritu Santo kalaban ng laman. Kaya napakahalaga, Brother Ross, na andiyan may Diyos, may Kristo, may salita ng Diyos, may Espiritu Santo tayo sa ating buhay para yung ating dating pagkatao ay ating masalungat. Yung dating pagkatao nating masama, masalungat natin, hindi tayo aayon uli sa kanyang kapangyarihan, kundi kaya nating labanan ang kasamaan ng sanlibutan ito upang tayo mamuhay na banal na pamumuhay na siyang hinahanap ng Diyos, Brother Ross. Sabi ni San Pedro sa unang Pedro 1:15, kayo nga ay magpakabanal sapagkat ang Diyos ay banal. Ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. So yan ay yung buhay natin dapat na makita ng Diyos sa ating sarili, mga kaibigan, dahil tinawag tayo, kung tayo naniniwala na tayo ay tinawag na ng Diyos para tayo ilapit kay Kristo, para tayo gawing bagong tao, bagong nilalang kay Kristo. Kung tayo naniniwala na yaon ay tinawag na tayo ng Diyos, ang dapat makita sa atin ay isang banal na pamumuhay. Kasi kung tayo ay nag-aangkin lamang na tayo ay Kristiyano, tayo ay tinawag na, pero hindi makita sa atin ang kabanalan ng pamumuhay, ay nagbubulaan tayo. Dahil ang isang tinawag ng Diyos, ang iglesia,
ang sangkap, ang isang sangkap ng iglesia na tinawag ng Diyos para ilakip doon sa iglesia, ang isang nakikipag-fellowship sa iglesia ay dapat makita na siya ay banal dahil ang Diyos na tumawag ay banal at yung kanyang at ang iglesia ay banal. Para ikaw ay mailakip, maidagdag, maisangkap doon sa iglesia. Para ikaw ay maipakisama, para ikaw ay magkaroon ng fellowship doon sa tunay na iglesia ng Diyos na nasa Biblia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Dapat makita sa iyo ang lahat ng paraan ng pamumuhay. Anong klaseng pamumuhay? Banal na pamumuhay. Yamang banal ang tumawag sa inyo. Kayo naman ay magpakabanal sa lahat ng paraan ng pamumuhay, brothers. Yun ang pamumuhay Kristiyano na dapat makita sa mga Kristiyano. Kung ikaw ay tunay talaga na Kristiyano, kasi ngayon, brothers, talagang maraming piking Kristiyano ngayon. Maraming piki. Bakit ko po nasasabing piki? Araw-araw o linggo-linggo, ilang beses silang dumalo sa kanilang pagkakatipon. Nagpupuri sila sa Diyos, tama yun. Nanalangin sa Diyos, tama yun. Umaawit, nag-abuloy, tama yun. Kaya, sinasabi nilang sila ay Kristiyano dahil ginagawa nila yon sa kanilang mga kongregasyon. Pero, nakaligtaan nila ang dapat nilang ihandog o i-offer sa Diyos yung kanilang sarili, brothers. Dapat banal ang iyong sarili at kaaya-aya ang iharap mo sa Diyos para ikaw ang iyong handog na panalangin, para ang iyong handog na pagkakatipon, para ang iyong handog na awit, para yung iyong handog na abuloy o para sa gawain ng Diyos ay katanggap-tanggap sa Diyos. Sapagkat ayon sa ating napag-aralan nakaraan, kahit ikaw ay naghahandog ng napakalaking handog o anumang klaseng handog yan, spiritual, kung ang naghandog ay balbal, hindi banal, hindi kaaya-aya, hindi yan katanggap-tanggap sa Diyos. Bakit? Diyos mismo ang may sabi, ang hain ng masama ay karumal-dumal sa Diyos. Ang dalangin ng matuwid ay ang kaniyang kaluguran. Therefore, kung ang nanalangin ay masama, hindi siya nalulugod doon. Hindi siya nalulugod doon. Kung maghahandog ka ng awit panalangin, hindi ka rin kalulugdan dahil ang naghahandog masama. Tingnan nyo si Abel at saka si Cain. Bakit? Parehas silang naghandog. Hindi dahil sa ang handog ni Cain ay masama, kaya hindi tinanggap ng Diyos. Hindi yun ang tiningnan ng Diyos, yung handog nila. Kung mabuti ba yung handog ni Abel or hindi. Ang tiningnan ng Diyos, yung naghandog. Yung naghandog. Bakit? Ang naghandog na si Cain masama. Si Abel naghandog mabuti. Kaya ang tinanggap ng Diyos, yung handog ni Abel. Kaya kung maghandog ka ng panalangin, awit, o anumang mabuting gawa para sa Diyos sa kapurihan niya, tiyakin mo ng iyong sarili ay banal at kaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba ayon sa Roma 12, 1-2. Kaya mga kapatid, ang masasabi natin, kung ikaw ay tunay na Kristiyano, dapat makita sa iyong pamumuhay. Dapat makita sa iyong pamumuhay at ang paraan dapat na makita ng mga tao na ikaw ay banal, kaaya-aya ang iyong pamumuhay. Iniwan mo na ang dati mong masamang pamumuhay, mga kapatid. No? Alam nyo, Brother Ross, ang isang Kristiyano mayroong obligasyon to sa sosyudad o sa mga masasama. No? Dapat ikaw bilang Kristiyano ay para kang ilaw. Para kang ilaw sa mga
nasa kadiliman. No? Hindi yung Kristiyano ka lang sa nguso, pero sa pamumuhay mo hindi ka pala Kristiyano. No? Hindi nila makita ang ilaw na nasa sayo, yung aral na sinasabi mo, hindi nila makita. Kaya madilim pa rin. Madilim ka pa rin sa paningin ng Diyos. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang mga bulong-bulungan at pagdatalo upang kayo'y maging walang sala at walang malay. Mga anak ng Diyos na walang dungis. Ibig sabihin, banal ito. Walang dungis. Saan? Sa gitna ng isang lahing liko at masama. Na sa gitna nila ay lumiliwanag kayong tulad sa mga ilaw ng sanglibutan na nagpapahayag ng salita ng kabuhayan. Yan ang pamumuhay na banal. Yung salita ng Diyos na nasa iyo, na ipapahayag mo yan sa pamamagitan ng iyong pamumuhay. Ng iyong pamumuhay. Pag naipakita mo yan sa iyong pamumuhay, yung salita ng Diyos, hindi ka palamura, hindi ka peaceful ka sa iyong mga kapitbahay, matulungin ka, hindi ka basagulero, hindi ka lasinggero, hindi ka tarantado sa iyong asawa, hindi ka tarantado sa kapitbahay mo, sa mga kamag-anak mo. Nakikita nila yung ilaw na nasa sayo. Nakikita nila ang salita ng Diyos sa iyong pamumuhay. Kaya ikaw ngayon ang magsisilbing ilaw sa gitna ng lahing liko at masama. Bakit po? Kasi madilim ang surroundings nila nitong mga tao sa sanglibutan, tapos ikaw nagsisilbing ilaw dahil ang iyong ginagawa ay hindi gawa ng kadiliman. Ang gawa ng kadiliman ay paglalasing, mga bisyo ng buhay. Ang sabi sa Roma 13, mga kaibigan, 13, magsilakad kayong mahinhin gaya ng sa araw. Huwag sa katakawan at paglalasing. Huwag sa kalibugan at sa kahalayan. Huwag sa mga pagkakaalit at pagkakainggitan. Bagkos, isakbat ninyo ang Panginoong Hesukristo, huwag ninyong paglaanan ang laman upang magsisunod ang mga kahalayan nito. Ang gabi ay totoong malalim at ang araw ay malapit na. Iwaksingan natin ang mga gawa ng kadiliman at ating isakbat ang mga sandata ng kaliwanagan. Iwaksi na natin yan, mga kaibigan, mga kababayan. Malalim ang gabi, sabi ni San Pablo. Ibig sabihin, talagang ang mundo ay nasa kadiliman ng kanilang lakad. Tayong Kristiyano, dapat tayong magliwanag sa gitna ng kadiliman ng mundo nito. Upang makita nila ang ilaw na nasa atin. Magliwanag ang inyong ilaw, sabi ni Kristo sa Mateo 5:16 o 5:14. Kayo ang ilaw ng sanglibutan. Ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi may tatago. Hindi rin nga pinaniningasan ang isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang kalalagyan ng ilaw at lumiliwanag sa lahat ng nasa bahay. Lumiwanag na ngayon, ng gayon, ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabuting gawa, mabuting pamumuhay. Pagka nakita nila ang inyong mabuting pamumuhay dahil nagliwanag ang iyong ilaw, ang salita ng Diyos na nasa sa iyo, luluwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. So, sa pamamagitan ng ating pamumuhay bilang Kristiyano, banal na pamumuhay, ang kredito ng kaluwalhatian ay para sa Diyos.
para sa Diyos. At kung magagawa natin yan sa araw-araw ng ating buhay, araw-araw mo nabibigyan ng kaluwalhatian ang Diyos sa harap ng mga tao sa pamamagitan ng iyong mabuting paraan ng pamumuhay. Na ikaw bilang Kristiyano ay lumiliwanag sa gitna ng mga masasamang ito. At luwalhatiin nila ang iyong Ama sa kalangitan. Kahit hindi ka marunong magsalita, hindi ka marunong mangaral, naluluwalhati ng mga tao ang Diyos araw-araw dahil ikaw nakikita nila ang iyong pamumuhay. Na ikaw ay hindi namuhay ng kadiliman, kundi ikaw ay namuhay ng may kaliwanagan, brothers. Ang isang talata, katunayan, sa 2 Pedro 3:11, ang sabi dito, yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito, anong ang anyo ng mga pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamaawain. Alam natin, Brother Ross, na itong mga bagay na ito na nakikita natin, mapupugnaw ito. Kung itataas natin ang basa, contextual na pagbabasa, makikita mo yung sinasabi dito ni San Pedro na itong mga bagay na ito, mapupugnaw ito. Mauuwi sa wala. Kaya ang sabi niya, wala naman ito, dapat ang paraan ng pamumuhay na dapat makita sa atin ay isang banal na pamumuhay at maawain sa kapwa. Kasi pagka banal ang pamumuhay mo, andyan na yung pagkamaawain mo sa kapwa. Kasi ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat, ibigin mo ang kapwa gaya ng iyong sarili. Pagka ginawa mo yan, natupad mo na yung kaulooban ng Diyos. Dahil kung mahal mo ang kapwa mo, may maawain ka, maawa ka. Kung mahal mo ang Diyos, gaganapin mo ang kanyang mga kalooban, brothers. At ngayon, nakakalungkot sa panahon natin na maraming mga tao na nagsasabing, kami lang maalam, marunong sa Biblia, kami ang tunay na may Diyos. Nag-aagawa na yan sila, brothers. Kasi kami lang ang pinagkalooban ng Diyos na makaalam ng hiwaga. Kaya kami, sinamahan ng Diyos, may Diyos kami. Kayo wala, mga tarantado kayo, mga gago kayo. Yan ang sinasabi nila, brother. Pinagmamalaki nila na sila'y nakakaalam ng karunungan ng Diyos. Pero ito lang ang ating masasabi, brothers. Hindi sukatan ang karunungan na nasa inyo para sabihin mong kayo ay sa Diyos. Ang standard ng Diyos para makita ka na ikaw ay marunong sa harap niya, ito yon, brothers. Sa Santiago 3:13, ganito ang ating mababasa. Sino ang marunong at matalino sa inyo? Ipakita niya sa pamamagitan ng mabuting kabuhayan ang kanyang mga gawa sa kaamuan ng karunungan. Naghahanap si Santiago ng marunong. Marunong sa sanlibutan ito, nakakaalam ng science, halos sila daw ang nakakaalam ng buong Biblia, mga hiwaga. Claim nila yun. Pero isa lang ang masasabi natin, yung karunungan sa harap ng Diyos, patunayan mo na marunong ka sa harap ng Diyos. Paano mo mapapatunayan na sa harap ng Diyos ay marunong ka, hindi ka bubo? Paano? Sa pamamagitan ng iyong kabuhayan, makikita yan. Dahil kung marunong ka, dapat hindi ka pumapatay. Dahil kung marunong ka, hindi ka nagsisinungaling sa tao. Dahil kung marunong ka, umiiwas ka sa kasamaan. Dahil kung marunong ka, ginaganap mo ang kalooban ng Diyos. Kung marunong ka, ginaganap mo ang kalooban ni Kristo. Sino ang marunong? Sabi ni Santiago,
ipakita niya sa kanyang kabuhayan. Kaya makikita natin sa mabuting paraan ng pamumuhay ang isang tao kung siya'y marunong sa karunungang panlangit at hindi sa karunungang panlupa. Isa lang ang standard ng Diyos. Dapat makita sa iyo ang salita ng Diyos na ipinamuhay mo, ang mabuting pamumuhay dapat makita sa iyo. At ginaganap mo ang kalooban ng ating Panginoong Hesukristo para masabing ikaw ay marunong. Ang sabi niya dito sa Mateo 7:24, kung ang sino mang tao ay o 23, 7:24, kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kaniyang bahay sa ibabaw ng bato. Ano daw ang matalino para kay Kristo? Yun bang nakapag-aral ng theology, Brother Ross? Yun bang nakapag-aral sa University of the Philippines, yung marunong magaling mag-English, magaling magsalita? Yun ba ang standard ng karunungan para sa Diyos? No. Matalino ka para kay Kristo kung dinidinig mo ang salita ni Kristo at ginaganap mo. Yung doer ka. Makita sa iyo yung salita ni Kristo sa pamumuhay mo. Kung ang sino man ay dumirinig ng aking mga salita at ginaganap, kasi may mga tao, brothers, dumidinig nga sila, sumampalataya sa salita ni Kristo, pero hindi naman ginaganap. Ano naman ang sabi doon sa mga tao na yon? Ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at hindi ginaganap ay matutulad sa isang taong mangmang. Mangmang pala yun. Yung listener lang siya ng salita ng Diyos, pero hindi naman ginagawa. Mangmang yun para sa Diyos. Itinayo niya ang kanyang bahay sa buhanginan. Bakit? Tagapakinig lang siya eh. Pero hindi naman niya ginagawa yung pinapakinggan niya ang salita ni Kristo. Kaya ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, hindi yon mga tunay na alagad. Dahil ang mga tunay na alagad o mga tunay na Kristiyano, yung talagang nanatili at gumaganap ng salita ni Kristo. Sinasabi nga ni Kristo sa mga Hudyong nagsisampalataya sa Kanya, 8:31 ng Juan, kung ang sino man, kung kayo'y tunay, kung kayo'y nagsisipanatili sa aking salita, kung magkagayo'y tunay nga kayong mga alagad ko. Sino daw yung mga tunay na alagad ni Kristo? Yung nanatili sa kanyang salita. Ibig sabihin, gumaganap ng kanyang salita. Hindi lang yung tagapagpakinig ng salita ni Kristo na parang yung nahasik sa batuhan, binhi, yung talinghaga ng mga hasik. Talagang tuwa siya, tinanggap niya yung salita ni Kristo na may galak. Tumubo agad yung binhi sa kanyang puso. Pero hindi nagtagal, namatay kasi hindi naman niya ginaganap yung salita ni Kristo. Kaya ang tawag ni Kristo yon mga bubo, mga mangmang, tagapakinig pero hindi ginagawa yung kanilang pinakikinggan. Tinatawagin niya akong Panginoon, Panginoon, sumampalataya kayo sa akin na ako ang Panginoon, tinanggap ninyo na ako ang Panginoon, pero hindi naman ninyo ginaganap ang aking mga salita. Bakit niyo ako tinatawag na Panginoon? Kayong hindi naman ninyo ginaganap ang aking salita. Di ba? Kaya mahalaga mga kapatid, mga kababayan, ang mabuting paraan ng pamumuhay. Dahil sa iyong mabuting paraan ng pamumuhay, araw-araw nabibigyan mo ng kaluwalhatian ang Diyos. Napaparangalan mo ang Diyos. Luluwalhatiin nila ang Diyos kung ikaw ay lumiliwanag
kung lumiwanag ang iyong ilaw, yung aral, yung Kristo na nasa iyo. Dahil makikita nila ang iyong gawa, makikita nila ang iyong mabuting paraan ng pamumuhay. Brother Ross, kung mayroon kang maidagdag. Okay, maraming salamat, Brother Dudes. Malinaw ba yung audio ko, Brother Dudes? Opo, malinaw po. Salamat sa Diyos at medyo maganda-ganda ng aking signal. Okay, dadagdag ko lang doon sa mga nasabi mo na, no? Dito sa Santiago chapter 4 verse 17, no, ang sabi, sana nga kakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. So, Brother Dodds, itong verse na ito, bihira lang ito mabanggit ng mga preacher, no? Lalo na yung mga sikat na preacher na dinadaanan lang ito, no? Napakalinaw ng pagkakasabi nito, sana nga kakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. So, Brother Dodds, bakit kailangan nating gumawa ng mabuti? At bakit kapag hindi tayo gumawa ng mabuti, ayon sa ating nalalaman na ito'y mabuti, ito'y magiging kasalanan sa atin? Bakit nga ba? Ito ang pagkakasabi sa Efeso chapter 2 verse 10, sapagkat tayo'y kaniyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. No, so, makikita mo dito, Brother Dodds, meron palang purpose bakit naging bago tayong nilalang, gaya ng sinabi mo kanina, na kapag tayo'y kay Kristo, tayo'y nagiging mga bagong nilalang kay Kristo Jesus. Pero hindi lang doon sa pagiging bagong nilalang natin, mayroon pala tayong purpose na dapat gawin. Ang sabi, para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos upang siya nating lakaran. Kaya nga pala, Brother Dodds, balikan natin yung Santiago 4:17. Sana nga kakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. So nagiging kasalanan pala ito, Brother Dodds, kapag hindi mo nagawa yung mabuting alam mo. Kasi nga tayo ay nilalang para sa mga mabubuting gawa kay Kristo Jesus, no? Dito naman sa Galatia chapter 3 verse 27, sapagkat ang lahat ng nabautismuhan kay Kristo ay ibinihis si Kristo. So napakalinaw, Brother Rods, sa pagkakasabi na ibinihis mo ang Kristo, ibig sabihin, yaong mga ginawa ni Kristo o yaong mga sinalita o yaong mga iniutos ni Kristo, kailangang ibihis mo rin yaong salita ni Kristo sa iyong sarili. Tama yung sabi mo, ipamuhay natin ang Kristo sa ating sarili. Gaya ng si Kristo ay ilaw ng sanlibutan, tayo rin naman na namumuhay kay Kristo Jesus ay magiging mga ilaw din ng sanlibutan. Dagdag ko lang. Okay, no. Tuloy ko na lang, no. 1 John chapter 2 verse 3 hanggang 5. Sa ganito'y nakikilala natin na siya ay ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling. Datapwat ang sinumang tumutupad ng kanyang salita, tunay na sa kanya ay naging sakdal ang pag-ibig ng Diyos. Dahil dito'y nalalaman natin tayo'y sa kanya. So kapag pala, Brother Dos, tinutupad natin yung mga salita ni Kristo, ay nalalaman natin sa ating mga sarili na tayo'y sa Kanya, sapagkat tayo ay mga tumutupad ng mga salita ni Kristo. No? Meron lang problema dito, Brother Dodds. Nais kong bigyan mo ng konting payo. No? Marami akong nakikitang mga tao kasi nagsasabi na sila ay Kristiyano, bagamat yung pamumuhay nila
ay hindi mo makikita bilang isang Kristiyano. Gaya dati, nung ako'y naging lasenggo dati, sinasabi ko, ano ba ang reliyon mo? Sabi ko, Christian. Pero ako, nakikita ng mata ng tao, ako'y lasenggo. Ako'y barumbado. So, nung matutunan ko yung mga aral ng Biblia, nung mag-umpisa ako magbasa ng Biblia, unti-unti ko itong inalis. Pero may mga tao pa rin na kahit nga naging magagaling na Dibatista pa rin sila. Pero sa loob ng pamamahay nila, hindi alam ng tao, ng mga Dibatista, na sa loob ng pamamahay nila ay magugulo. Dahil sila ay manglalasing, babaero, lalakero, iba-ibang mga bisyo na nandoon sa kanilang buhay at ang pamilya nila ay magulo, nagkawasak-wasak. So, pero kapag ka nasa debate, ang gagaling sa pakikipagdebate, halos laging panalo. Sabihin, butata lahat sa kanya. Siya daw ay undefeated debater. Napakagaling. Pero kung titingnan mo ang sa pamilya niya, sa loob niya o sa mga kapitbahay niya, hindi makita sa kanya ang tunay na essence ng pagiging Kristiyano. Kasi nga, gaya ng sabi ko, marami siyang mga bisyo at magulo ang kanyang pamumuhay. So ano ang may bibigay mong payo sa mga ganitong klaseng tao, Brother Ross? Alam mo, Brother Ross, yan yung mga tao na mapagpanggap yan, mga mapagpaimbabaw. Ang sabi ni Pablo kay Tito sa 1:16, sila ay nagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos. Ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Palibhasa ay mga malulupit at mga masuwayin at mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. So, diyan sila, lapat sila diyan, Brother Ross, na itong mga tao na ito, nasa nguso nila ang Diyos, tumatawag sa Diyos, ipinamamalita, ipinagyayabang, pinagmamapuri na sila ay sa Diyos, hindi sila matawag sa debate dahil may Diyos sila, pero imbestigahan mo yung kanilang pamumuhay, yung kanilang pamilya, wasak, yung asawa niya, yung mga anak niya, mabisyo, siya mabisyo, at siya sa sarili niya mayroong ginagawang kalukuhan. Ang sabi ni Pablo, mga nagpapanggap lamang ito na nakikilala nila ang Diyos. Pero yung gawa nila, yun mismo ang patunay na ikinakaila nila ang Diyos. Kasi masuwayin, tapos mga malulupit, tinan mo kung mag-treat yan sa kapwa. Kala mo, papatayin na yung kapwa no? Kala mo, si Satanas na yung kapwa. So, yan yung mga tao, Brother Ross, na mga itinakwil na sa bawat gawang mabuti. Wala na silang mabuting magawa. Ang gagawin lang nila, pinaparangalan nila na sila sa Diyos. Ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Nagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos. Yan ang masasabi natin yan, Brother Ross. Brother Dodds, gaya nitong isa na ating isang butihing kaibigan, si Mark Julius Servito, nag-comment siya. Ang sabi niya, Dodds Arisgado, hindi ka bagay magbasa ng Biblia. Ang nguso mo ang nauuna kaysa boses mo. So sa mga ganitong mga pananalita, Brother Dodds, hindi nila naiisip na wala naman tayong ginagawang masama dito kung hindi nag-aaralan tayo. Tapos magko-comment sila ng mga kabastusan na mga pananalita. Hindi ba nila naiisip, Brother Dodds, na sila ay nagiging kalaban na ng Diyos dahil sa kanilang mga pananalita? Kasi kung hindi bagay magbasa ng Biblia, sino ang bagay? Siya ba? Wala naman siyang ginagawa kung hindi puro lang naman siya tunganga sa TV at pakinig sa TV, tapos sasabihin niya na siya ang bagay magsalita, Gaya naman ito sa sinabi isa pa ni Mark Julius Servito. Sino maniniwala sa inyo? Ross J. Rod Casona, Pagong. Kita mo? Walang espiritu na mabuting masabi sa kanyang kapwa, Brother Bo. Samantalang wala naman tayong binabanggit sa kanya na kasamaan.
kung hindi ang ating binabanggit ay pawang mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Pero ang kanyang komento ay purong kasamaan, purong kalungkutan at kagimbalan para lang makapagsabi sa atin ng mga masasamang bagay. So sino ba ang espiritu na gumagabay sa taong ito na nagsasalita ng mga masasamang bagay? Dapat ba sa isang Kristiyano ay magsalita ng mga masasamang bagay sa kanyang kapwa o hindi? Ano sa tingin mo, Brother Dod? Alam mo yung example na taong mapagpanggap sa sarili, no? Yung mga taong itinakwil sa gawang mabuti, mga malulupit kung magmura sa kapwa, mga malulupit na mga tiyaw magdaw ng kapwa, no? Yan ay isa sa naturuan ni Soriano, Eliseo Soriano sa dating daan na nagmamapuri na sila lang talaga ang sa Diyos. Walang ibang relihiyon, sila lang talaga sa Diyos. Pero kita nyo yung ginagawa niya, yan si Mark Servito. Tira mo kung paano ano yan tao, mga tiyaw ng tao at magmura ng tao. No? Diyan mo makikita na itong si Mark Servito na alagad ni Soriano na ang dating daan ay hindi ito tunay na naglilingkod sa Diyos. Bakit? Makikita mo sa kanyang pananalita. Palatandaan yan na sila yung mga taong hindi nakakaunawa dahil sila ay mapagpupasala pa ayon sa paborito nilang Isaiah 29:24. Ito rin ang ating gagamitin para panangga sa kanilang mga kalukuhan. Sila namang nangamamali sa diwa ay darating sa pagkaunawa. Silang mga mapagpaupasala ay mga tuto ng aral. Yun palang mga mapagpupasala, Brother Ross, pag natuto ng aral yun sana ay nakarating na sa pagkaunawa. Pagka natuto ng aral ang isang tao, maalis na yung mapag-upasala niya sa tao, palamura sa tao. So palatandaan na siya hindi pa natuto ng aral at hindi pa nakakaunawa dahil sa sila ay mapagpaupasala pa ng kapwa. At yan naman ay natutuwa tayo, Brother Ross, dahil inuupasala tayo, wala naman tayong ginagawa na kasamaan sa kanya, sabi mo nga. At nakakabahagi tayo sa mga kapighatian o mga naranasan ng mga propeta noon. Kasi si Jeremias, naranasan din niya yan. Nasabi niya dito sa 20 ng Jeremias, O Panginoon, iyong hinikayat ako at ako'y nahikayat. Ikaw ay lalong malakas kaysa akin at nanaig ka. Ako'y nagiging katatawanan lahat ng araw. Bawat isa ay tumutuya sa akin. Grabe, Brother Ross. Si Jeremias, nung sumama ang mga Israelita, talagang nangaral siya ng mga aral ng Diyos. Pero ang isinukli sa propetang Jeremias, tinutuya siya. Tinutuya siya. Gaya nitong si Mark Servito na nanunuya sa mga kagaya natin na nag-aaralan ng Biblia. Kagaya yan ng espiritu ng mga taong mapag-upasala at mga namamali sa diwa. No? Sapagkat kung paano kadalas nagsasalita ako, humihiyaw ako, sabi ni Jeremias, humihiyaw ako, pangdadahas at paninira, sapagkat ang salita ng Panginoon ay naging kakutyaan sa akin at kadustaan lahat ng araw. Kita mo, Brother Ross? Anong sumisigaw si si Jeremias noon na pandadas dito, pandadas doon. Sinasaway ni Jeremias yung mga kapwa niya ka-Israelita o kababayan na sila ay magsitalikod na sa kanilang masasamang gawa. Pero ang sagot ng mga taong ito ay panunuya kay Jeremias. Kaya salamat sa Diyos dahil tayo ang tinutuya, Brother Ross. Hindi tayo ang nanunuya. No? At natutupad sa atin yung sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na kayo ang wika ay pagsasalitaan ng mga sari-saring kasamaan. Ang sabi niya sa Mateo 5, no? Mapapalad kayo pagka kayo inaalimura. Sino bang nag-aalimura, Brother, sa atin? Hindi ba yun lang naman taga-dating daan na nilakaran ng masasamang daan? No? Mapapalad kayo kung kayo'y inaalimura at kayo'y pinag-uusig
at pinagwiwikaan ng sari-saring masasama. Ayan, si Brother Ross Pagong, si Brother Dodds, ang uso ang nauna, kalbo. Yan ang litanya ni Mark Julio Servito na isang ang dating daan na naturuan ni Soriano na kabanalan ang magmura sa kapwa. At hindi natin yan masisisi yung bata na yan dahil natuto lang naman yung kay Soriano na ang magmura sa kapwa ay kabanalan. So ngayon, ang gagawin natin diyan, ipanalangin na lang natin dahil bawal sa Diyos na tayo ay gumanti ng masama sa masama. Gantihinin niyo ng pagpapala ang sa inyo yung nag-aalimura. So, ang gagawin natin, pakita natin, panalangin natin na sana magsuri siya ng sarili niya, magbasa siya para hindi niya gawing kabanalan ang magmura sa kapwa. So yan ang masasabi natin, Brother Ross, na mga taong nagpapanggap lamang na nakikilala nila ang Diyos. Pero ikinakaila sa kanilang pananalita, sa kanilang gawa, sa kanilang pamumuhay. Obserbahan mo yung tao na yan, si Mark Julio Servito. Maging si Vicente de Sevilla na kanyang kapwa MCGI, kapwa ADD member. Si Vicente de Sevilla mismo nagsabing ang tao rin may sayad. Kaya nga sinasabihan ako doon sa loob ng messenger, wag mo nang patulan yan, may sayad yan. Kapwa niya ADD member ha. Kung itong mga tao na ito sa Diyos, huwag kang magsalita ng ulol sa iyong kapwa. Brother Ross, huwag mong sabihan yung kapatid mo sa loob ng samahan ng iglesia mo na raka o ulol ka. Sapagkat sino man ang magsabi sa kanyang kapatid na siya raka o ulol ka ay mapapasa panganib sa Sanhedrin, sa kahatulan. Bakit ito sinasabihan ni Totoy Bibo o Vicente Sevilla na itong si Julius ay may sayad? Hindi ko na alam. Kasi may batas sila Totoy, may aral sila Totoy na bawal magsalita ng ulol. Ibig sabihin, hindi na-acknowledge ng tao na ito na dating daan. Ewan ko lang kung ginagamit na lang yung dating daan na para lang sa kanyang pagdebate. Kasi unang-una, sa dating daan, bawal talaga ang mga na makipagdebate, mga membro. Pero ito, salungat ito kasi Soriano. Kasi nung nagdebate kami, ang topic ay si Kristo ang nagtayo ng iglesia. Tutol talaga siya na hindi daw si Kristo nagtayo ng iglesia. Nung may pakita ko yung video na sinabi mismo ni Soriano na the true church was established by our Lord Jesus Christ 2,000 years ago. O kita mo? Itong tao na ito ay ito, mukhang may punto si Brad Tutoy na ito, may kunti nga itong tao na ito. Kaya ina-advise ko sa iyo na wag nang patulan sana itong tao na ito. Kung gusto kang pumatol sa taong ito sa debate, doon ka sa debaters convention, wag sa room niya. Kasi minsan na akong sinipa niyan. Hindi na siya abante doon sa ating katanungan, sinipa niya na. Sinipa na kami. Yan ang ating masasabi. Okay. Salamat, Brother Duns. Ganon pa man, nais kong ipaalam sa mga MCGI, hindi po si Brother Soriano ang aming kinakalaban dito. Kung hindi yaon pong aral. Gaya naman po ng sabi ni Brother Eli Soriano, dati, nung medyo bata-bata pa siya, kung may makita kayong mali sa aking ipinangangaral, ay questionin ninyo. Yun ang sabi ni Soriano. Ihayag ninyo ang aking mga mali. So, ang aming ginagawa ngayon ay hindi bilang kalaban ni Soriano, kung hindi kalaban doon sa mga maling aral na natutunan ng kanyang mga membro, gaya nitong si Mark Julio Servito, na wala nang ginawa kung hindi ang magpasama sa tao o ang manglait o mag-alimura sa tao na wala namang ginagawang masama sa kanya. Hindi naman siya sinasabihan ng mga masasamang salita, pero kung siya ang makapagsalita, ay purong masasama na. Wala na siyang masasabing mabuti pa sa amin, kundi puro kami kasamaan. Kulang na lang gawin kami kami yung Satanas mismo. Pero okay lang, maraming salamat doon sa kanyang ginagawa kasi doon namin na pagtitibay na kami ay ang tunay na mga lingkod ng Diyos. Kasi ang mga tunay na lingkod ng Diyos
Yun yung mga inaalimura, gaya ng sabi mo kanina, Brother Dudes, ano. Pero personally, wala kaming galit kay Brother Eli Soriano. Kung hindi ang aming inaaral lang dito ay upang ituro yung katotohanan na may kabutihan. Hindi yung katotohanan na may pagmumura o pag-aalimura o panglalait sa kanyang kapwa. Kung hindi yung katotohanan na nagiging mabuti kami doon sa aming mga kapwa at hindi kami gumagawa ng mga bagay na ikasasama ng loob ng aming kapwa. So, Brother Todd, meron ka pa bang i-greet ko lang si Brother Reds Prudente, si Dudong Mondragon, nandito sila, nag-comment sila dito, ano. So, Brother Dodge, meron ka ba bang idadagdag sa ating usapin ngayon? Brother Ross, balik tayo sa ating paksa, no? Ang pamumuhay Kristiyano, dapat yan, makita talaga sa atin yan, no? Sa ating gawa, sa ating pananalita, no? Kasi useless yung ating pagsasamba sa Diyos. Kung pumunta tayo sa bahay-sambahan, nanalangin, naghahandog ng anumang ritual ng ating pagsamba sa Diyos, tapos masama yung ating gawa, ay hindi rin katanggap-tanggap sa Diyos yan. Kasi yung handog, tinatanggap ng Diyos kung yung naghahandog ay kaaya-aya sa Kanya at banal, Brother Ross. So, hanggang diyan na muna siguro, Brother Ross, no? Ang ating topic na in-encourage natin ng ating mga kababayan na tayo mamuhay ng kabanalan. Habang hinihintay natin ang ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang pagbabalik, ay dapat makita sa atin na tayo ay masumpungan, na tayo ay nasa mabuting paraan ng pamumuhay, yung pamumuhay Kristiyano. Hindi yung dating pamumuhay natin na hinubad na natin. Namatay na yun sa cross, Brother Ross. Sabi nga ni San Pablo, ako'y namatay sa cross kasama ni Kristo. Yung ating datihang pagkatao na napako sa cross. Kung dati, Brother Ross, ay masinggiro tayo, ay hindi na dapat yan makita sa atin ngayon. Dahil tayo ay nagpipilit na mamuhay na may kabanalan, at yung kabanalan na yan ay hindi naman sa isang click banal na karagad. Kumbaga, sabi mo nga, Brother Ross, napapractice yan araw-araw. Unang Timoteo 4:8 na tayo ay ang pagsasanay, ang wika ng katawan ay may kaunting pakinabang, datapwat ang kabanalan ay may pakinabang sa buhay na ito at sa buhay na darating. Yan yung pagsasanay, Brother Ross, na ang reward mo, ang gain na makukuha mo ay hindi lang sa buhay na ito, kundi yung buhay na darating. Kung ang pagsasanay mo ay pagsasanay ng kabanalan araw-araw. Halimbawa, kung ikaw ay palamura ngayon sa iyong sarili, kaibigan, no? Dapat sanayin mo na ang iyong sarili na unti-unti mong tanggalin yan ayon sa salita ng Diyos. Bukas, halimbawa kung 10 beses kang magmura ngayon, baka bukas sanayin mo na kahit 7 na lang. Araw-araw na babawasan, no? Pagsasanay sa kabanalan. Dati naglalasing ka, kung ngayon naglalasing ka sa isang linggo ay 3 beses, bago mahuli ang lahat, kaibigan, magsanay ka lang ng kabanalan. Gawin mo ng 1, 2 sa isang linggo hanggang sa mawala tuluyan. Unti-untiin mo na. Dahil baka madatnan kang natutulog pagdating ni Kristo. Hindi ka nakahanda. Dahil lugmo ka sa paglalasing at sa katakawan sa sanlibutan ito. Kaya pagdating ni Kristo, masusurprise ka na lang. Mabibigla ka na lang. Andiyan na pala yung hinihintay ko. Patay, hindi ako nakapaghanda, Brother Ross. Paano ka makapaghanda kung lugmo ka sa katakawan at kalasingan? Sabi nga ni Kristo sa Mateo o Lucas 21:34, mag-ingat kayo sa inyong sarili. Baka mga lugmok ang inyong mga puso sa katakawan at sa kalasingan at sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito. At dumating na bigla sa inyo ang araw na yaon na gaya ng silo. So baka madatnan tayong nasilo sa araw na yaon, parang bitag, Brother Ross. Baka parang bitag yung pagdating ni Kristo kasi
Lugmok yung sarili mo sa paglalasing, lugmok ang sarili mo sa pulutan, sa katakawan, no? Lugmok ang sarili mo sa mga bagay ng sanlibutan ito. Kaya pagdating ni Kristo, para kang nabitag sa araw na yaon. Kaya sabi, mag-ingat ka sa iyong sarili. Brother Ross, kahit yung ating sarili, dapat tayong mag-ingat, hindi lang yung iba. Kasi itong ating sarili, ang gusto nito yung gawaing panlaman. Kasi nasa laman pa nga eh. So dapat tayong laging meron tayong mga spiritual na gawain para yun ang panlaban sa gawain ng laman. Dahil ang espiritu kalaban talaga ng laman. Kaya kailangan mo meron kang gawain ng espiritu o mga bagay ng espiritu para yun ang panangga doon sa kagustuhan ng laman. Dahil para hindi mo magawa yung mga bagay na hindi nararapat. Kasi kung wala kang espiritu na mag-resist doon sa gawain ng laman, tuloy-tuloy lang yan sa agos ng mundo. Kasi nasa laman ka pa. Dahil tao lang tayo. Ang tao natutukso, sabi nga ng Santiago, bawat tao natutukso, nahihila ng kanyang sariling masamang pita at nahihikayat. Pagka ang kasalanan ay malaki na, namumunga na yun ng kamatayan. Sayang ang ating buhay kung tayo ang dulo ng ating paglilingkod ay mapunta lang tayo sa kamatayan. Kaya kung tayo ay meron tayong sariling masamang pita, tayo nasa laman pa, dapat mayroon tayong gawain na pang-espiritual. Kunin natin yung mga bagay ng espiritu, yung salita ng Diyos, na siyang tabak ng espiritu, panlaban natin sa bawat suligi ng kasamaan dito sa sanlibutan, mga kaibigan. Yun lang masasabi ko, Brother Ross. Pamumuhay, yan ay dapat makita, banal na pamumuhay para ikaw masabing tunay ka na Kristiyano. At hindi lang makikita sa nguso mo, kundi sa puso mo at sa paggawa mo. Magliliwanag tayo sa lahing liko sa madilim na mundo na ito, brothers, upang luwalhatiin ang ating Ama na nasa kalangitan, ang Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Brothers. Okay, Brother Dodge, isang hiling na lang, makikisuyo lang ako sa iyo kasi medyo yung salamin ko medyo malabo na, hindi na tugma dun sa diferensya ng mata ko. Pwede mo bang pakibasa yung 1 John chapter 1 verse 7 para lang panghuling verse kung may bibigay. Ang sabi dito, 1 John chapter 1 verse 7, ngunit kung tayo ay nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kaniyang anak sa lahat ng kasalanan. Okay, maraming salamat, Brother Dodds. So, binabati ko uli yung mga kaibigan natin, si Brother Dudong Mondragon, si Red Studente, si Mark Julius, si Brother Democrito Loriaga, si Brother Maning Manzanilla, si Brother Bong Palermo, si Brother Bong Corimao, sila Sispo Kumbalaiser, Rayan Fuentes, at Noel Perfecto, at marami pang iba, sila sa INC, sila Makisig, sila JC Pakaniban, at saka si Prince Jumong, at saka sa lahat-lahat na, Brother Dodds, maraming salamat, at gusto kong ipagpatuloy yung pakikiramay ko doon sa mga MCGI sa pagkawala ng kanilang butihing leader na si Brother Eri Soriano. Nakikiramay po kami dito sa United in Christ Fellowship. Okay, Brother Dodds, back to you. Okay po, hanggang dito po mga kaibigan ng aming paksa. Ang pamumuhay Kristiyano, dapat makita sa atin ang pagka-Kristiyano, ang tunay na pagka-Kristiyano sa pamamagitan ng pamumuhay, sa paggawa, sa pananalita, mga kaibigan. Dahil doon tayo dapat magiging dapat sa harap ng Diyos. God bless sa inyo lahat. Magandang araw, sa Diyos ang kapurihan.